Magandang hapon po mga kapatid at happy Sabbath. Yun po, yung title ko po is The Path We Follow mga kapatid. At ito po yung sinabi ng inspiration na just now is our great opportunity to study the Word of Life. So ngayon talaga mga kapatid, ang ating great opportunity para pagtuunan ng pansin ang Word of Life. The hearts of many in the world are hungering for the bread of life and thirsting for the water of salvation. Kasi nandito tayo mga kapatid, kasi hunger tayo sa Word of God. Kaya tayo nandito. So yun yung sinabi ng inspiration. They desire to know the scriptures. They desire to know what the Word of God says to them. So they desire to build upon a firm foundation, and therefore Christians, so hindi Islam, hindi Hinduism o kahit anong religion, kundi Christians mga kapatid tayo. Hello. Sound check. Hello. Tayo mga kapatid. So hindi ibang relihiyon ang sinasabi dito sa inspiration. To be always ready to give a reason of the hope that is in them with meekness and fear. Mababasa yan sa Review and Herald, May 1, 1900, paragraph 5. May mababasa dito, ito po yung key text ng presentation. John 12, verse 3. So sinabi dito, Then took Mary pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and house was filled with odor of the ointment. Si Mary po ay kapatid ni Lazarus na binuhay po ni Jesus. At kapatid ni Martha, if I'm not mistaken. So, hindi po yan yung actual na nangyari, pero mabivisualize po natin yung yung nangyari sa panahon na yan. So, nagalit si Judas nung nakita niya si Mary na inanoint niya ang paa ni Jesus. So, sa paa, so yung ointment na yun, isa po yung mamahalin na ointment. So, sabi dito, very costly. Kasi yung alabaster box, alam niyo po yun. Yung alabaster box po, isa po yan yung ginagamit nila sa ceremonies sa Egypt dati. Meron po yan tinatawag na spikenard ointment. So yun po. Yan po yung ginamit ni Mary at saka pinunasan ng kaniyang buhok. So sabi sa inspiration, ito po yung sinabi, hindi ko lang nalagay dyan, pero ito po yung sinabi sa early writing, sabi dito, Mary love her Lord. So, mahal po ni Mary ang kanyang Panginoon. He had forgiven her sins. So, pinatawad ni Jesus ang kanyang mga kasalanan. At sinabi rin dito, the more precious the ointment, the better could she express her gratitude to her Savior by devoting it to Him. So, yun yung pamamaraan ni Mary na i-express niya yung gratitude niya, yung tuwa niya kay Jesus. Kaya niya yung ginawa. So dito po mababasa din sa Review and Herald. Mary had a long kept this ointment. There seemed to be no fitting opportunity to use it. Yan lang yung perfect opportunity na gamitin ni Mary yung ointment na yun sa panahon na yun na sinabi ng inspiration. But Jesus had forgiven her sins, and she was filled with love and gratitude to Him. The peace of God was upon her. Her heart was full of joy, and she greatly desired to do something for her Savior. So, sa sobrang tuwa niya, yan yung way niya para ma-express niya yung gratitude at love niya kay Jesus. Sabi din dito, she resolved to anoint him with her ointment. She thought the ointment her own to use as she pleased, and it was in one sense. So yun po. Yan po yung karakter ni Mary. Si Mary po ay isang listener ni Jesus. Isa siyang humble, Humble po siya. Yung pagpahi niya yung kanyang buhok sa paa ni Jesus is a sign nga isa po siyang humble na pagkatao. Mary gave her best
And Mary understood Jesus. Kasi alam niya no? In-anticipate niya, sabi ng inspiration, in-anticipate niya na mamamatay si Jesus. So yun. Kaya niya ginawa yun. Sabi dito, Review and Herald din. Judas looked upon Mary's act with great displeasure. Yun po yung approach ni Judas kang Mary. Hindi siya natuwa, mga kapatid, sa ginawa ni Mary. Instead, waiting to hear what Christ would say of the matter, he began whisper his complaints to those near him, throwing reproach Christ for suffering such ways. So, nagko-complain siya, mga kapatid, doon siya sa mga kasama niya, para yung attention nila na magiging katulad din sa kanya, yung magalit din sila kay Mary, yun yung gusto niya. Kasi, ways yun para sa kanya, yung pagbigay niya ng alabaster box, kasi mamahalin yun eh. Pwede niyo yun baligya sa mabenta ng 300 pence. Pwede niya yung mabenta. Kasi yun yung nasa utak ni Judas eh. Sabi dito, craftily, he made suggestion that he would be likely to awaken disaffection in minds of those present, causing others to murmur. So, craftily, mga kapatid, ito po yung, kung sa Bisaya pa, malimbungon, or sa Tagalog, tuso. Tuso si Judas. Yung ginawa niya, gusto niya mag-murmur niya din yung mga, nag-murmur siya sa mga kasama niya, para dun magalit din siya, yung mga kasama. And sinabi dito, ni Mark, oh, that they had known that even though the most valuable treasures that science or art could produce had been bestowed on Jesus. Anong sabi niya? It would not have been waste. Hindi yun waste para sa kanilang Panginoon, mga kapatid. Pero kang Judas, para sa kanya, waste yun. Manuscript releases, sabi dito. Mary's act displeased Judas. So, sa act ni Mary, na-display si Judas. Sabi dito. Kasi si Judas, mga kapatid, gusto niya, lahat ng actions niya, merong kapalit. Ito, sabi dito. He put a price upon all his actions. No? Yung action niya, dapat merong kapalit na pera o kung ano, yung siya yung makabenefit. And paid himself according to his own selfish estimate. Pero nung time na yon, mga kapatid, hindi alam ng mga disciples, sabi dito. And the time, the disciples did not know that Judas was a thief. Hindi nila alam. Pero nalaman din nila afterward. But they knew it afterwards. No? Sabi dito, Christ's lesson on selfishness were unheeded. Sa time natin ngayon, mga kapatid, mai-relate din natin to. Yung mga lesson dati, marirelate natin ngayon. Yung hindi natin pinapakinggan yung mga lessons ni Jesus. Sabi ng inspiration, nabasa ko sa inspiration, mga kapatid, na malaki tayong pananagutan ngayon. Kasi nandyan na nasa Word of God. No? Nandyan na nakasal yung mga experiences nila doon sa Israel, doon, mga kapatid. So malaki tayong pananagutan kung hindi tayo hindi natin i-heed yung mga lessons, mga kapatid. So sinabi, his love of money led him to idolize. So yan yung karakter ni Judas. So sabi dito, timely greetings, mga kapatid. Judas no longer walked with the disciples. No? Plainly then, celebration of the ordinance brought blessing to the 11. So sa 12 disciples, blessing yun sa 11. Pero, sabi dito, damnation to one. No? So, nakakalungkot ng mga kapatid si Judas, alam talaga niya na ano yung, kasi kasama niya si Jesus sa panahon niya. Kasama niya yung, alam niya yung mga turo ni Jesus. Nandun siya. No? Sabi dito sa timely greetings din. Jesus said to his disciples, ye are clean, but not all. So, clean daw sila, mga kapatid, pero hindi lahat. One was not. In spite of the fact that Judas was unworthy of the
ordinance could no longer have been put off. Afterwards, his eyes were opened to the crime he had committed and he hung himself. So, nagbiktim si Judas, mga kapatid. Yan. So, meron tanong dito sa inspiration. Are we like Jacob or are we like Judas Iscariot? So, alam natin mga kapatid na si Jacob or Israel, modern Israel ngayon ay tayo mga kapatid, hindi po ba? Yung 144,000. Tapos sabi dito, Jacob, now you know, took perfect of Laban's business and followed God's direction all the way. So yung, sabi dyan, nagpa-follow yung si Jacob. Or kung i-relate natin sa panahon natin ngayon, yung modern Israel, nagpa-follow ni Jesus, no? Pero anong sabi dito kan Judas? Sabi dito, but Judas Iscariot took perfect care of his own selfish interest at the expense of God's gift, and rather than following the Lord's direction, he followed his own. So, pina-follow lang ni Judas yung makakapag-benefit sa kanya, yung own will niya, hindi yung will ng Diyos. You know? Ang karakter ni Judas, mga kapatid, ito. With Jesus, kasama niya si Jesus, pero hindi siya naging converted. Yun yung pagkaiba nila ni Mary. Meron siyang love of money, pretender din siya, mga kapatid. Sabi niya, kasi, pwede yun, yung ibaligya, ano yan ulit? Ibenta. Yan, kailangan siya yung ibenta niya yung pabango para daw sa mga dukha. Pero iba yun, sabi ng inspiration, hindi yan yung rason, mga kapatid. Kasi ang gusto talaga niya is makabenefit siya. No? He regret, but he did not repent. Nag-regret siya, mga kapatid. Pero hindi siya nag-repent, nagbigti siya. Itinapon niya nga yung 30 pieces of silver, di ba? So, malaman niyo talaga na nag-regret siya, pero hindi siya nag-repent kasi nagbigti siya. So, yan, sabi din ng inspiration, mga kapatid, ang ating utak, yan yung garden. No? At ang ating actions, yan yung, or character natin, yan yung, fruit, yan yung fruit. Fruit yung character natin. So, manggagaling sa utak natin, mga kapatid, yung pinaggagawa natin, yung character natin. Sabi ng inspiration. At sabi dito, kasi lahat tayo may temptation eh. Sabi dito, temptation is not a sin and is no indication that God is displeased. Hindi sin ang temptation, mga kapatid. At sabi dito, the Lord suffers us to be tempted, but He measures every temptation and apportions it according to our power to resist and overcome evil. Yun yung way or test sa atin, mga kapatid, kung paano natin i-overcome yung sin. No? Sabi dito, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tired, he shall receive the crown of life, and the Lord promised them that love Him through prayer and the word of God, we shall enable to overcome temptation. Now, ito, sa huli, mga kapatid, last na. May sabi dito, the state of the heart is our first concern. Yung heart po talaga natin, mga kapatid. Yung first concern natin. Mere speech. Yung mere speech, mga kapatid, yun yung marami tayong mga salita, pero hindi natin, wala tayong action. Yun yung mere speech. Sabi dito, mere speech is nothing. Preaching the word and then working contrary to that word makes it of none effect. Walang effect yun, mga kapatid. Nagpipreach tayo, tapos tayo lang din kontra. Yun, walang effect yun. Lip knowledge, forms, and ceremonies are a little value of Christ does not abide in the soul. So, yung lip knowledge,
magaling tayo magsalita, meron tayong knowledge mga kapatid, forms and ceremonies, wala yan, walang value lang yan. Little value lang yan. Christ does not abide in, kung si Christ hindi nag-abide sa soul natin. Kaya sabi dito, the heart must be faithfully sentinel, else pride, rebellion will bear rule within. Evils without will awakens evil within, and the soul will wander its own homemade fog. Yung confused na tayo mga kapatid, yan, homemade fog. All the time charging upon someone else, the result is on unchristian course of action. Unchristian course of action. Yun lang mga kapatid. Sana pagtuunan natin ng pansin. Para din tayo na makarating sa kingdom na inaasam natin. Happy Sabbath sa lahat.